Hello. Magandang hapon na. So, siguro ano lang. Isa natin doon sa ano, nung maliit kasi ako, yung napapanood ko palagi sa TV. Yung laging sinasabi doon, yung sa Bear Brand, yung great things start from small beginnings. So, bakit ko siya sinasabi? Kasi yung agri-ventures na to, saka yung Mega Please, if you believe it or not, siguro mas nakaka-billion yung lugi namin dito for the past 5 years na. Pero for the past 3 years, nagta-times 3 na yung benta na ng guys. So how they do it? They do it unti-unti. Iniisa-isa yung farmer, iniisa-isa yung mga lugar, and syempre sinisigurado na yung technology na tinuturo. Hindi lang naman yung benta ng binhili. It's all about increasing yung will ng magsasaka. And syempre, looking for improvements. So, ba't ko sinasabi yung great things start from small beginnings? Kasi minsan, I think when you look at the problem sa agriculture saka sa mga magsasakang Pilipino, masyado siyang malaki na not one company can solve it alone. Pero it doesn't really mean na tayo, ako, kayo, ay walang matutulong para dito. Dun sa concept na yun, isisingit naman natin yung sustainability sa yung traceability. Bakit yun? Kasi maraming gumagamit ng foundation para mauto ng mga tao. Sasabihin sa inyo, foundation kami, bebenta kami ng bigas na ganito kamahal, pero ibubulsa lang din naman natin. So, what am I saying? Yung dito sa atin, may project din kami ngayon, yung DG Saka. Saka we're promoting traceability dun sa mga magsasaka. Pag nakita nyo siya, yung nakalagay yung mga pangalan kung sino yung mga magsasaka, kasi moving forward, gusto namin mangyari, bibili kayo ng ganito karami, nandun yung number, pwede nyo tawagan, pwede nyo bisitahin. Yung kanina lang, I think yung hindi nila masyado naiintindihan sa program was, hindi 5 pesos plus yung kukunin namin, o yung buying price namin. Pero more ang gusto kasi namin, sir, i-process namin yung palay nyo, bayaran namin in advance siguro yung kalahati, pero dun sa pinagbentahan, 5% lang yung hihingi namin. Pero syempre, alisin natin din yung tracking, yung milling cost. Bakit ganun? Kasi sa dulo, pag bilhin nyo pa lang naman ng jackpot seeds, may kita na kami. Pero yung added service na yun, it's something that will be gearing towards sustainability. Ano ibig sabihin nun? Ay say, if we do it properly, no sir, kung nagtatanim tayo, lilipat ka pa ba sa iba? Kaya ang gagawin mo na lang, magtatanim kami nakukuha, ipaprocess namin, ibibenta natin. So if take a look at yung team dito, nandito rin yung sa soccer club nila na libre. Lagi sila nagtatanong, paano ba kami makakatulong? Kasi walang bayad, gusto magbayad ng mga magulang. Pero siguro ito isang way na hindi mabigat kasi kinakain naman natin. Pag gagawin lang naman natin, magsasabay-sabay lang tayo ng order para yung delivery, hindi ganun kamahal. Tapos schedule natin na meron tayong rice mill dito. It's not really the biggest rice mill na pwede, pero portable yung concept niya. Kaya niyo mag-process ng 2 to 3 hectares sa isang araw. Tama ba, Ange? Ito ba si Ange? Ange, yung rice mill natin, ilang tons yung kaya per day? 1.2 per day. So 1.2 lang per day. Hindi, per hour. Per day, 8 hours. So mga 10 tons. So translation, 2 hectares per day yung kaya. Anong ibig sabihin nun? As a group, sana, yung pagtrabuhan natin, yung parang 365 days a year, makumpleto natin na ipaprocess para yung mga partner natin na magsasaka o nagtatanim, nadali na lang dito, kami magbabayad, ipaprocess, pag binayaran nyo na ng cash, ibibigay na naman agad sa kanila. So, yun yung sinasabi ko na maliit, pero pwede natin paramihin. If we do it properly, yung isang yan, pwede natin maglagay din tayo sa Bulacan, pwede maglagay tayo sa Mindoro, pero hindi natin gagawin na yung sobrang laking rice mill kasi baka naman mamaya mamatay naman kami sa OPEX na wala naman tayong pa-process. So, bakit ko sinasabi yung great things start from small beginnings? Nandun tayo sa umpisang yun eh. Magulo ngayon, maraming kailangan ayusin, pero always remember, yun nga yung masaya. Diba doon ng football club? Sa sample lang yung football club ng mga bata. Nag-umpisa naman yan, gusto lang mag-football ng mga anak namin doon. Pero, nakita namin na through that, nakabuo pala kami ng pamilya, nagkakaroon kami ng mga bata na hindi kami nag-aalala na pagkalaro nila yung batang to, yung mga kaibigan nila, hindi yan yung mga batang biglang nanonood ng cold, yung may dalang cellphone na pakikitaan na mali yung mga kasama, o magtuturo ng mali. Alam niyo yun, through the process,
we are little by little making an ecosystem na para sa atin at para rin naman sa magsasaka. So, ayoko kasing gamitin yung word na naawa, pero gusto ko lang sabihin is, we can make a difference. And kami, magpa-facilitate. Nagagawa namin siya hindi naman dahil mayaman kami or siguro sabi ko ni Sir Max kanina, parang SME, yung Agri-Ventures, I think by this year will be ended up mga 1.5 billion. Tapos dun sa group, parang abot kami ng 6. So technically, lumampas kami sa SME. Pero nonetheless, the intention is there na pwede naman tayong kumita, pero huwag naman tayo masyadong gahaman. Yung para sa kanila, ibigay natin. Kasi pag yung mga nagtatanim, nawala ng gana, alam niyo, kami rin unang mawalan. Eh ngayon, yung kumpanya natin, I think we're going up to, papunta na siguro tayo mga 800 to 900 na empleyado. So, anong ibig sabihin nun? Yun pa lang yung kinakain nila kung tutulungan natin, medyo marami-rami na tayong mabibili. Pero the sad thing is, ganito lang. Minsan, yung kasama mo sa sarili mong bakuran, hindi nila masyado naiintindihan yung programa. So, kaya kailangan natin gawing simple. Tulad nga nung sabi ni Max sa akin nung sa message na usap kami, yung kwento mo, dapat may kwenta. Yung kwenta na yun, bibilangan na rin natin. So, sa mga partner natin magsasaka, ang mangyayari po sa atin sana, moving forward, kukunin natin yung palay, kung magkano yung current buying, bibigyan natin yung kalahati. Ipaprocess natin kung magkano yung napagbentahan, hingi lang naman kami ng 5% doon sa napagbentahan, sa inyo yung sobra. So, kaya yung translation nung kanina is parang plus 5 pesos po. Pero technically hindi siya. Hindi namin binibili yung palay. Ina-advance lang po namin yung para sa inyo, tapos tutulong na po kami na i-process yun, na parang bigas na yung binibenta. Eh, yung isang facility kasi dito, parang 800,000 isa nun yung mobile na rice mill. So, minsan din kasi, if we want people to buy in, kailangan rin mag-all in ka. Papakita natin na kaya. So, sana, moving forward, support niyo yung foundation. And yun nga, through our own way, may magagawa naman tayo sa Philippine agriculture. It's not always yung mga extravagant na, ganito karami, ganyan. Pero just one simple fact na nagawa natin. I think sila Doc Angie, from ilan lang sila ng 2-3. Up to this moment, naka 5,000 na sila na farmers na nabigyan nila ng free medical check-up, yung blood chem, yung blood works. Naka 5,000 na sila. Eh, nag-umpisa lang naman yung maliit. So, we'll be contacting each and everyone yung nandito. Walang pressure. Pero sana, pagtulungan natin, in our own simple way. Let's buy in or tayo mismo, tulong rin tayo. Kasi kami lang, mabigat. Pero kung tulong-tulong tayo, kasi moving forward, naniniwala ako, once the vision was been shared, nag-buy in na rin yung mga tao sa paligid, hindi ko na kailangan kargahin lahat. So, yun, mas madali. Tulad nung sa soccer team natin, hindi na namin problema nito kasi yung mga parents mismo, naniniwala sila sa program. So, nandito sila lahat ngayon. Sana, for Philippine agriculture, ganun din. In our own simple way, umpisahan natin, pagtulungan. Kasi for all you know, kasi kung 2 hectares a day yung kaya natin, so technically 750 hectares lang yung kaya natin punuin. So anong translation nun? Siyempre, kakwentahin mo rin, yung 750 hectares, magkano yun? Yung 10 tons. 10 tons ang conversion yan, di ba mga 0.8? Tama ba? Times? 0.8 mo nga, times 6 mo, times 60 mo, for 80,000. Hindi. 8,000 times 60. For 80,000, no? For 80,000, ang translation na ilang bags? Divided by 25. Ha? Hindi. 480,000 divided by 25. Ay, divided by 60 divided by 25.